Okay, punta na po tayo sa Word of God. Ang message po natin, clear understanding of the true church of Christ. In the world ngayon, marami pong true churches, pero mas marami ang false churches. In the 2.6 billion Christians na recorded ngayon, pagka nag-google kayo, 2.6 billion ang mga Christians, I don't think na merong 500 million ang totoong Kristiyano. I don't know exactly how many churches there are in the world sa Christianity, kung ilan yung true churches at false churches. Ang alam ko lang sa Philippines, basing my understanding sa survey ng PCEC, around 40,000 churches in the Philippines. Amen? Ang dami. True churches yun. Palapakan natin ng Panginoon. 40,000. Pero ang mga 40,000 na to, averaging 30, 40, 50 lang yung mga tao. And a few get into the thousands na number. Konti lang. Tayo, yung gathering natin dito, wala man 1,000, di ba? Hundreds lang tayo. Pero pagka pinagsama-sama mo, pati mga satellite, may thousands po tayo. But anyway, greater majority of the churches that we see around us are false churches. We're not judging. Yung judging na walang basihan. Nagja-judge tayo according to the scriptures. Kapag ang isang church, hindi siya biblical, hindi siya true church. Kailangan ng isang church na true biblical talaga siya. Sumusunod talaga siya sa Biblia. Tama ang interpretations. 40,000 here in, hindi ko alam sa Pampanga, pero in the San Fernando, nasabi sa akin sa class na almost 100 daw ang true churches sa San Fernando. Dito sa paligid natin, Jayayal True Church, Christ in You, Church of Christ, Bible Baptist, In the Presence of Jesus, House Church, a lot of true churches. Okay, clear understanding of the true church of Christ. Clear understanding. So a lot of churches, if we are 100 true churches here, I think it's safe to say that more than 100 churches also are false churches. Lalo na ret ang akakit yung church na Tulisan. Lila True Church det, amen. Hanggang Church of Christ in Laguda, ela True Church. Bakit? In Diyos, Kristuda. Tao ya mo, may panganak kiyak created being, aliyak creator. Jesus, creator, God ya, amen? So, det ang akakit yung nengkay, mga ragula, pisamba na ating simboryo. O dakala false teachings deta Ita mo, panualan tamo in true church, di nga ganagan teachings tamo, iba lang ang keng Bible. Amen? Matthew 16:18, the Word of God says, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." So in true church, makatalakad ya keng rock, at aling rock i Jesus, aliway Peter. Ing mag-build yan true church i Jesus. Amen? Ding sinabi ng Jesus, ilang magtalakad ken church, aliwaring teachings da rin tao. And the gates of Hades will not overcome it. Then true church, ela may overcome. Ela ma-defeat. Kaya only by God's grace, 33 years na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. 33 years. Hindi tayo ma-overcome ng gates of Hades. Ngayon, sa message na to, gusto ko po magrema ang Psalms 92. Psalms 92, verses 12 to 14 sa inyo. Ang sabi kasi ng Panginoon sa akin, lahat ng mapaplanted sa church natin, magpo-flourish. Sino po ang gustong tanggapin ang salitang, ang pangako ng Diyos na magpo-flourish, magsabing amen. Basahin po natin. 1, 2, 3, go read. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age, and they will stay fresh and green. Ito po ang pangako ng Lord. Magpo-flourish tayo. We will grow like cedar of Lebanon. Pagka-planted ka, gusto mong mag-grow na strong Christian. Amen? Pagka-planted ka, you will still bear fruit. Kaya walang Kristiyano dito na hindi magbe-bear fruit. Lahat tayo magbe-bear fruit. Sabihin mo sa kanan at kaliwa mo, magbe-bear fruit ka, kapatid. Hanggang old age. They will stay fresh and green. Mag-stay tayong fresh and green sa ating faith at maging sa ating soul, sa ating spirit. We will stay fresh and green. Bahala ng Panginoon sa ating itsura kung we will stay fresh and green. Pero kailangan hindi green-minded. Sabi mo sa mo, hindi green-minded.
Alam niyo po, kahapon nandun po kami sa, sa Peñel. 2 days po kami doon. And we miss them. Talagang na-miss din po nila kami. Kasi very close po tayo kay Pastor Romy at saka kay Pastora Marilu, kay Pastor Herb, tsaka kay Pastora May. Nabigla po ako. Si Pastor Romy, 88 years old. Pero yung mukha niya, walang kulubot. I was just amazed. Sabi ko po, nagtanong pa nga ako Pastor Romy, wala mo po ata. Kasi kabiruan ko rin yun Sabi ko, wala po ata, pabanat kayo ako. Ay, aliko, ano? See, yung na kay Lord, fresh and green. Amen. Lawin yung lupa na ning siping iyo. Lupa yung may banat o lupa yung benatan? Lupa lang benatan Amen? So ito po, palalimin niyo po ang revelation ng Panginoon. Lahat to ng planted dito, magpo-flourish. I prophesy to you, you will flourish. Just be planted, amen? You will grow like cedar of Lebanon. You will bear fruit. Okay. What is a true church? So sinabi na po natin nung nakaraan, the true church is a creation, idea of Christ. The builder of the church is Jesus Christ. Nasa pangalawa na tayo. Christ loves the church and His bride at the rapture. Alam niyo ba, ang church, mahal na mahal ni Jesus. At tinawag niya na bride ang church. Bride, yung mapapangasawa. Alam niyo po kung saan pinakamatindi ang pag-ibig? Pinakamatindi daw ang pag-ibig kapag papakasalan mo yung tao. Amen? Kasi nag-decide ka na pakasalan mo siya In spite of, o kaya because of many reasons, pakakasalan mo siya. Diba? So ito po ang metaphor ng church. Ang church ay bride ni Jesus. So hindi pwede na ikaw wala ka sa church. Kasi pakakasalan ni Jesus ang church. Kung ano ka kanyan miyabi, yung kakabiyakin church. Amen? Of course, this is a theological understanding. A lot of things are going to be discussed here. But the Bible is so clear that the church is the bride of Christ. Pagka sinabing church, you and me, you and me, you and me. Hindi ikaw lang, you. O kaya me lang. Hindi. You and me. Sabihin mo sa kanila, you and me. Lahat tayong tinubos ni Jesus at pagkatapos pinagsama tayo sa church. So, ang sinasabi ko po kanina, marami po yung mga churches, true church, pero ang Holy Spirit, i-guide niya ang isang totoong Kristiyano na mapunta sa isang church at pagkatapos mabiging planted sa church na yon. Yun po yung theological na tinuturo, theological teaching. Biblical teaching. Hindi pwedeng isang Kristiyano nag-church kahit anong church. Meron kasi minsan marinig, saan ka nag-church? Doon, sa Crescencio. Tapos yung isa na naman, saan? Jayayal. Basta pastor, kung saan ko feel. Hindi ganun. Hindi kung saan mo feel. Yung iba pa nga, minsan, mas grabe ang reason Sabi niya, nililid po ako, pastor, na hindi po magpa-member ng isang church. Ako po'y church ng lahat ng simbahan. Ang tawag nga ni Bishop Oriel doon, Kristiyanong pangkalawakan. Yan ang tawag ni Bishop Oriel dyan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka Kristiyanong pangkalawakan. Kailangan Kristiyano kang isang simbahan ka lang. Amen? Isang simbahan ka lang, isang church ka lang. Unbiblical yun. Pangka ikaw ay kahit saang church, nag-church ka. Hindi, tinawag ka ng Panginoon sa isang church, doon ka maging planted. Doon ka maging planted sa house of the Lord. Doon ka magiging cedar of Lebanon. Doon ka magbe-bear fruit. Actually, yung mga hindi nagpapaplant na mga Kristiyano, sila yung mga immature at nagiging problema and even nagiging bad example sila. Biruin mo paano hindi bad example kahit saan nag-church. Baka minsan-minsan mo yan, mapapunta ka pa sa Mormons di ba? Okay, Ephesians chapter 5 verses 25 to 27, the Word of God says, Husbands, your wives, lahat mga husband dito na nagmamahal sa kanilang mga wife lang. Magsabing amen. O liliwanagin ko, husband nakasulat doon, husbands, love your wives. Baka sabihan, Pastor, pwede pa lang love your wives? Hindi ko ganun ang interpretation yan. Ang Kristiyano nag-aasawa, isa lang habang buhay na yon. Amen? Pagka namatay, pwedeng mag-asawa ulit. Pero habang buhay, hindi. Amen? Okay, wala po tayo sa marriage class. Just as Christ also loved the church. So, makita niyo doon? Christ loved the church and gave Himself for her. Ayun. Mahal na mahal ni Jesus ang church.
At ang ginawa ni Jesus, binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa church. Specifically, binigay niya ang kanyang dugo para tayo ay maging malinis at mapasama sa kanyang bride. Pero hindi lang magtatapos yung one-time sanctification. Yes, we've been sanctified by the blood of Christ. Pero dito po sa mundong ito, meron tinatawag na sanctification. Everybody say sanctification. Yun pong church, patuloy ang pagsasanctify ni God, especially the work of the Holy Spirit. Why? Sabi rito, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. So habang tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, tayo po ay nakikleanse sa mga iba't ibang karumihan ng buhay, ng kasalanan, di ba? Sabi rito, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So yung pong church, one day, ipipresent sa Kanya. The church is the bride and Jesus Christ is the groom. Kaya po, bago po ang rapture, ang presentation of the church to Jesus Christ, presentation of the bride to the groom, Jesus Christ, magkakaroon po ng matinding revelation ng sanctification, ng holiness. At ang lahat ng mga totoong churches, lahat ng mga totoong Kristiyano, magkakaroon ng revelation ng holiness at magkukumit sa holiness. Amen? Sino po dito mula nung tinanggap nyo si Jesus ay nabago ang inyong buhay? Magsabing amen. Sino po dito ang magsasabi na dati ginagawa nyo yung kasalanan na yon, ngayon hindi na? Magsabing amen. Opo, lahat tayo. Testimony natin yan. Dati nagsisinungaling tayo, nagsusugal tayo, nagbibisyo tayo. Ngayon hindi na. Merong bagong ministry, sina Pastora May sa Peñel, ministry to the homosexuals. Oh, grabe. Meron daw umaten sa kanilang seminar na more than 200 gays and lesbians. Tinanggap nila ang Panginoon and many of them got saved, got delivered. And now, nag-renounce na sila ng kanilang kasalanan na homosexuality. Alam niyo po, merong mga churches ngayon, okay lang maging bading. Kasalanan po ang homosexuality. Those who have struggled with homosexuality here, may I say this? God loves you so much and we love you so much here. Pero kailangan maintindihan mo na ang homosexuality is a sin. Basahin nga natin muna bago ko babalikan to, basahin natin sa 1 Corinthians 6:9-10. 1 Corinthians 6:9-10. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Amen? O, nandito sa listahan, homosexual offender. Di ba? Lahat to ng mayroong homosexuality struggle, mahalo kayo ng Panginoon. Pero, kaya kayo nag-i-struggle kasi, ibig sabihin, nandyan ang Holy Spirit, kino-convict na kayo. Amen? Kasi alam nyo, doon sa Amerika, yung United Methodist Church, I don't know yung United Methodist Church, kung hindi pulat kasi ng United Methodist Church, true church eh. Ganun po yung matinding deception ngayon. May United Methodist Church na true church, pero kasi yung kanilang history, true church sila, Charles Wesleyan eh. Pero through the years, meron ng mga UMC, United Methodist Church, na nagiging hindi born-again church. Kaya nga, nakausap ko yung isang pastor. Sabi niya sa akin, Pastor, marami sa mga Methodist, di naman born-again eh. Reliyon din lang. Kahit mga pastor, sabi niya, hindi. Sabi ko, naka-vibes ko yung pastor na yun, pero namatay na eh. Sabi ko sa kanya, ilan po yung totoong pastor, totoong born-again na pastor at totoong born-again na miyembro ng United Methodist Church? Sabi niya, siguro 90% hindi. Oh, yun ang sabi niya sa akin, hindi ako nagsabi. Maraming mga Methodist, hindi talaga born-again. Religion lang. Dahil yung magulang nila, Methodist, nag-Methodist na rin sila. Kaya dito, hindi ko mo Christ the living hope ang magulang nyo, born again na kayo. Ang totoong born again, may bagong puso, may bagong buhay. Amen? Sumusunod sa Diyos, ang totoong born again. Lately, kung nakikinig kayo ng CVN News Asia, yung Christian TV station sa Amerika, si Gordon, ano kasi pangalan?
Gordon Ramsay? Anong pangalan? Pastor Arot? Yung host ng ABS-CBN? Yung dating Pat Robertson. Si Gordon Robertson. Binabalita doon. Nahati ang United Methodist Church. Alam nyo anong issue? Tanong nyo ano? Yung mga issue ng homosexuality. Nag-ordain sila, tumanggap sila, nag-ordain sila ng baklang at tomboy na pastor. Nag-ordain sila. O nangyari, yung mga totoong born again na mga pastor ng Methodist, humiwalay. Kaya nagkaroon ngayon ng Global Methodist Church. Yung United Methodist Church na kumikilala, meron pa nga silang bishop, tomboy. Ito ko pong kutang kaya kayo. Pumayag kayo po ba yung pastor ng Living Hope? Bading niya? Mga kapatid. O kaya tomboy ya? Ay nako naman. Sabi na salita ng Panginoon, homosexual offenders will not inherit the kingdom of God. They are not saved. Amen? Di nila na-encounter si Jesus. Pero, baka naman sabihin ninyo, Pastor, homosexual lang ba? Hindi, siyempre, pati yung mga sexually immoral, idolater, adulterers. Baka mabigya pa kayo. Pati yung mga thieves, yung mga nagnanakaw dyan. Amen? Anong minsan ninanakaw? Oh, ayoko pong maging judgment. Nor the greedy, ding greedy. Yung mga sakim. Amen? Buri mo kaya ka. Kailangan walang greediness sa atin. Amen? Ito pa. Drunkards, yung mga manginginom. Amen? Kasalanan na maging manginginom. Amen? Ining matindi. Slanderers. Detang mapanirang puri. Retang manira. Kaya beno siguro rin chismoso kayo. Amen? Amen? Kenny swindlers. Detang mapamirait. Detang manluloko. Di ba? Scammer, ding mag-scam. Amen? So mga kapatid, ang totoong church, nagpapakabanal na church. Amen? Balik tayo sa Ephesians chapter 5. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that the church, should be holy. The church should be holy. Sino po dito mag-i-amen ng church natin should be holy? Say amen. So yung church natin should be holy. And without blemish. Haba pong tumatagal ang panahon ngayon, isa po sa magiging preaching natin, holiness. Payago kayo? Sabihin mo sa mo, payago tayo? Youth, payag ka ba? Kapag ka ang church hindi nagpipreach ng holiness, most likely, either worldly church o false church siya. Amen? Kaya tayo, we will always preach holiness in love. Anong sabi ng 1 Thessalonians 4:3? 1 Thessalonians 4:3. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. If it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. God's will po yun. Amen? So mga kapatid, we do not condemn yung mga may weaknesses, yung mga nagkakasala. We love them. Pero we will not stop preaching sanctification. We will not stop praying for sanctification. Amen? Kasi kapag ka ang church na to, nag-stop sa pagpipreach ng sanctification, this church will not be a beautiful bride. Ang church natin ay hindi masasama sa rapture. Alam nyo ba yan? Ang church na hindi nagpipreach ng sanctification at holiness, by the power of the Holy Spirit, of course, and by God's grace, hindi sa human effort, in the last days, mawawala. Magiging false church siya. Either na mawala o maging false church. Yan ang nangyari sa Katoliko. Alam niyo ba yung Catholic Church? Before it was started in 300, AD 300, it was a true church. And then AD 300, AD 400, 500, true church pa rin ang Catholic. Pero nung nag-introduce siya na ng iba't ibang mga doktrina, like the infallibility of the Pope, like yung purgatory, nagkakaroon na siya ng false teachings. Kakaroon na siya ng false teachings. Hanggang yung salvation ng, alam niyo ba ang iglesia, ang Katoliko, bakit meron siyang matinding false teaching? Kasi ang salvation niya by the sacraments. If you do the sacraments. Maraming Katoliko, hindi man alam yan eh. Pero pagka pumunta kayo sa Google, how does a person get saved in the Catholic Church? Follow the 7 sacraments. Yun ang sagot. Kaya mali ang teaching di ba? Pero ako naniniwala ko in the last days, either ang Katoliko hindi masasama sa rapture o babalik sa original. Babalik sa totoo. Ganun lang ang mangyayari sa kanya. Kagaya ngayon si Pope Leo, ang isa sa mga 10 sinabi niyang utos ngayon na inuna,
in-invalidate niya yung blessing the union of the same-sex union. In-invalidate niya yung sinabi ni Pope Francis. O paano na ngayon yung infallibility of the Pope? Ang ibig sabihin ng infallibility of the Pope, hindi nagkakamali ang Pope. Ngayon, kinontra ni Pope Leo yung sinabi ni Pope Francis. Nagkamali si Pope Francis. Alam niyo bakit? Kasi si Pope Leo, theologian. Theologian kasi. Mapagbasa ng Biblia, nagtuturo sa seminary si Pope Leo. Kaya siya, si Pope Leo, ang feeling ng iba, ibabalik sa Bible ang Katoliko. Amen? Kagaya anong panahon ni Pope Benedict. Si Pope Benedict, theologian din yon na naging Pope. Gusto niyang ibalik sa Bible ang Katoliko, pero kumontra yung mga kardinal. Tapos ang ibinoto nila, yun nga si Pope Francis na hindi sumusunod sa Biblia. Ang gusto lang ni Pope Francis, love, compassion, mercy. Alam nyo, okay naman ang love, compassion, mercy. Basta nasa katotohanan. Basta nasa Bible. Pero pagka wala sa Bible, ang love nagiging mali. Ang mercy nagiging mali. Ang compassion nagiging mali. Pagka hindi ito biblical. Yun na naganap kay Pope Francis. Pero, ayun, medyo positive ako kay Pope Leo. Baka siya ang gamitin ni Lord na ibalik sa truth ang Katoliko. Pero sa ngayon, malayo pa. Hindi pa tayo pwedeng bumalik sa Katoliko. Amen? Sabihin mo sa kanila, huwag kang babalik sa Katoliko. Malayo pa. Malalaman ko rin yan kung ang salvation nila by faith at true faith. Kasi ang salvation nga ng Katoliko, at maraming hindi nakakalam, nasa doktrina ng Katoliko, nakasulat, ang hindi Katoliko, hindi maliligtas. Maraming hindi nakakalam nun. Pero nasa doktrina po ng Katoliko yun. Pagka hindi ka Katoliko, walang kaligtasan sa'yo. There is no salvation beyond the Catholic Church, ang sabi ng kanilang doctrine. So, ang salvation nila, by church. Maling-mali. Amen? Ako, naliliwanagan lang ako, nung naborn again ako, tsaka nag-aral ako ng theology at ng Bible Pero kayo, hindi nyo alam yun. Di ba? Sino nakakaalam nun na ang salvation ng Katoliko by being a Catholic, member of a Catholic Church? Pwede magtaas ng kamay? Wala Wala man nakakaalam sa inyo. But that's the doctrine of the Catholic Church. Baka hindi nyo alam. There is no salvation beyond the Catholic Church. Clearly stated yan sa doctrine nila. Hindi lang nila pinapangaral sa pulpito, pero nakasulat yun. Parang kung sasabihin nila, hindi nila, ina-avoid nila Ina-avoid nila. Pero that's what's written in their doctrines. Okay, so we will study about more Catholicism. But the Catholicism sa panahon na to, sobrang madaming false teachings. Mismong sa salvation, false teaching. We cannot really go back to Catholic Church. Baka hindi nyo rin alam. Nung panahon ni Pope Francis, they found out na 800 priests in America are homosexuals. May kilala ho ba kayong baklang pare? Meron? Posible namang wala. Di ba? Imposible. Ang dami kayong baklang pare. Di ba? We do not judge them. Pero paano ka magiging pare kung bakla ka, di ba? Unless nga talagang false priest, false church. Isa po ang pinapangako ko sa inyo by God's grace. Ang church natin hindi magkakaroon ng baklang pastor. Hindi magkakaroon ng tomboy na pastor. Amen? Straight lang na Christian. Sabihin mo sa mo, straight lang. Okay. Ngayon, pwede naman, kung may struggle ka sa homosexuality, pwede ka magpastor. Basta ang tingin mo sa sarili mo, straight. Amen? Straight. Hindi mo pinapakilala sa sarili mo na baluktot. Gay or lesbian. Okay. Balikan natin ang Ephesians chapter 5. Ang true church, magpapakabanal. Sabihin natin sa katabi natin, ang true church, magpapakabanal. Kaya tayo po, yung pong kasalanan, hindi po tayo mag-hate ng sino man. Pero sa church natin, ipapangaral natin ang kabanalan, we will be committed to holiness. We will be committed to holiness. Ang pagpapakabanal ay pure joy, hindi killjoy. Pakisabi sa katabi ninyo, ang kabanalan ay pure joy. Hindi killjoy. Killjoy sa flesh, pero pure joy sa spirit. Kasi nga po, yung mga tao ngayon, happiness seeker Alam niyo yung mga isang maling
kasabihan at paniniwala ngayon, kung saan ka masaya, doon ka. Kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Mali! Ano nakasulat sa Bible? Ang nakasulat sa Bible, sabi ni Jesus, sino mang susunod sa akin, i-deny ang sarili. Pumasa ng krus at sundin ako. It's about denying the flesh, denying self. It's not really being happy in the flesh. Pero you know what? When you follow Christ from your heart, you will have the joy of the Lord. You will have the fruit of the Holy Spirit of joy. Tayo can create na meron pong mga tinatawag na mga hormones. Sino nakarinig dito ng happy hormones? I think there are 4 happy hormones. Serotonin, oxytocin, dopamine. No, yung mga happy hormones. Ayan. Kapag gusto mo yung pagkain, nagiging masaya ka, happy hormone. Pagka gusto mo yung ginagawa mo, happy. Yung pong brain natin, nagre-release ng mga tinatawag na happy hormones. Pero you know what? Kaya kailangan yung brain natin, meron tayong biblical mindset at biblical mentality. What makes us happy is what God says. Amen? Ang nagpapasaya sa atin, nagre-release ng dopamine, oxytocin sa atin ng happy hormones, yung salita ng Diyos. Kung ano ang utos ng Diyos, yun ang magbibigay ng kaligayahan sa atin. Hindi yung sinabi ng cellphone, ng social media, sinabi ng kaibigan. Hindi. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang nagpapasaya sa atin. Lahat ko nang tinatanggap yun, magsabing Amen. Kaya kailangan magbabago yung pananaw natin sa Biblia eh. Hindi, sakit na naman, makakalungkot, bawal palang sugal, pala pwedeng minom. Hindi, kailangan kasi ang pananaw natin, wow, pagka pala Kristyano, hindi na magiging manginginom. Masaya ka pagka hindi ka umiinom. Di ba? Hindi kasi yun na naranasan ko eh. Noon ako, happy akong maninigarilyo, happy akong magsugal, happy akong uminom. Pero nung nabasa ko yung salita ng Diyos, inukununbik ako ng Holy Spirit, hindi pala masaya yun. Ang masaya pala yung hindi umiinom. Ang masaya pala hindi naninigarilyo. Ang masaya pala hindi nagsusugal. Walang greediness sa puso na makuha ko yung pera ng ibang tao. Lahat na nagbabago ng puso, kinukonbik ng Holy Spirit, magsabing Amen. Sabihin mo sa katabo, masaya palang sumunod kesa sumuway. Amen. Nasa pananaw kasi. Nasa pananaw. Pero alam nyo, ang Holy Spirit ang tutulong sa atin eh. Kaya yun, kapag ikaw, tinulungan ka ng Holy Spirit, na masaya ka kung ano sinasabi ng Holy Spirit, doon magre-release yung mga happy hormones. Doon magre-release yung mga happy hormones. Dopamine, oxytocin. So, alam nyo mga kapatid ko, yung mga happy hormones na yan, they really depend kung ano ang perspective mo. They really depend. Sino po dito ang masayang kumakain ng hotdog? Tosino? Wala kayong. Sige, tanungin na lang kita, Sis Lila. Anong masaya mong kinakain? Fish? Kapaiba. Fish. Di ba? Iba-iba ang mentality natin, kaya yung nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Ay, mga youth dyan, tanungin ko kayo, masaya ba kayo sa fish? Sabi ng mga youth. Kasi mentality yun. Amen? May tanong ako sa'yo. Seryoso? Rain, masaya ka ba kay Ngampalaya? Favorite! Palakpakan tayo, Rain. Favorite. Ika, Pay. Buriming Ngampalaya? Hana. Patsemingan kang ampalaya, Rain, saya ka. Pero Pay, aliya. Alang oxytocin na marilis kasi yung mentality na, mapait siya yan manyaman yan. Pero Rain, kanyaman na kaya. Kaya nasa mentality yan eh. Nasa perspective mo kung marirelease ang happy hormone o hindi. Kung anong tanggap mo. Amen? Sabihin mo sa mo, gets? Ngayon, kabanalan. Ay, nasa iyo yan. Kung marirelease ang happy hormone. Kung gusto mo ng kabanalan, happy ka. Kung ayaw mo ng kabanalan, sad ka. Lawin may siping mo, sadya. Mayari na balat. Tatsuking mentality. Amen? Tulungan tayo lahat ng Holy Spirit. Lahat ang tinutulungan ng makaunawa ng Holy Spirit. Magsabing Amen. Yung letter C, the church is God's family. Family tayo. Sabihin mo sa mga family tayo. Okay, pwede bang high five mo yung katabi mo? Family tayo, di ba? Tayo,
John 1:12 to 13. Unahin natin yung John 1:12 to 13, kapatid. John 1:12 to 13. Sabi ng John 1:12 to 13, basa, 1, 2, 3, go, read. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So tayo, lahat ng mga nagsitanggap na nampalataya kay Kristo ay anak na ng Diyos. Therefore, ikaw at ako, magkapatid. Sabihin mo sa kata mo, whether you like it or not, kapatid mo ako. Hindi ito will ng man. Will ito ni God. Magkapatid tayo. Lalong-lalo na tayo, pinagsama tayo sa church. Ang tawag sa atin, household of God. Household of faith. Ano sabi na salita ng Panginoon? Sa Ephesians 2:19. Basa, Ephesians 2:19. 1, 2, 3, go read. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are members of the household of God. Household. Everybody say household. Ang ibig sabihin ng household, family. Di ba? Family. Household of God tayo. Mas matindi pa tayo na pamilya kesa sa flesh. Kasi tayo, theologically speaking, magkapatid na tayo ng walang hanggan. Sabihin mo sa kata mo, eternal ang relasyon natin. Yung mga kapatid mo, kung hindi yan born of the Spirit, hindi mo sila pamilya ng walang hanggan. Habang buhay lang. Habang buhay lang. Pagkabuhay siya, magkapatid kayo, magpapamilya kayo. Pero pagka hindi na born in the Spirit, hindi walang hanggan. Sila punta ng impyerno, ikaw punta ka ng langit. Pero sana huwag tayong pumayag, amen? Let us save them by preaching the gospel under the power of the Holy Ghost. Ngayon, punta na tayo sa Galatians 6:10, kapatid. Ito, 1, 2, 3, go, read. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. So, anong gagawin na daw natin sa lahat ng tao at saka sa mga household of faith? Do good. Sabihin mo sa mo, do good. Alam ko, imperfect tayo. Sometimes we do harm. Pero let us remember this verse. Ang sabi ng Panginoon, do good. Do good, not harm. Do good. Sabihin mo sa kata mo, I will do good to you. Tutulungan mo siya. Amen? Kapatid mo siya, tutulungan mo siya sa panahon ng problema at panahon ng pangangailangan. Pero dapat wala naman mendicant spirit dito sa atin. Amen? Yung kasing iba, ay, tutulungan ako. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, tutulong ka. Pero siyempre, pagka panahon na kailangan tulungan ka, huwag kang maglala. Pabayaan mong kumilos ang Panginoon, tutulungan ka nila. Sino po dito ang magsasabi na tinulungan sila ng kanilang care group at ng church, magsabing amen. Wala namang hindi. Yung iba kasi wala sa care group kaya hindi natutulungan eh. Natutulungan spiritually, di ba? Natutulungan damayan sa panahon ng problema, kahit man lang presensya, kahit lang mapamatayos man lang sa kape, o kahit mapamakdo man lang, di ba? Sino po dito na kapag nilibre ka sa McDo, sa panahon ng problema mo, pinag-pray ka, nakinig sa'yo, lumakas ka, magsabing amen. Gano'n lang naman tayo, kasimpleng pala kasi ni Lord, no? Konting kape, maraming prayer, okay na. Amen? So mga kapatid ko po, sabi ng Panginoon dito, let us do good to the household of faith. Magtulungan. Sabihin natin, magtulungan. Ngayon, yung leader ninyo, spiritual father nyo yan. Kailangan, kahit spiritual father siya, sensitive kayo, kapag may problema siya, tulungan nyo rin siya. Amen? Ang leader, tinutulungan sa panahon ng problema, tinutulungan sa ministry, tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Amen? Sabihin mo sa mo, hindi pinagtutulungan. Putang alayo pa yung leader do. Umuhanin yung leader tamo. Naano na naman kaya ang dala na kanini, panenang kropik. Pambira, magreklamo ka pa, ikala kang dadalan. O at least yung mentor mo, pagdala na ang kropik, ali. Then leader, dugo, dabalo. Balo yun rin, totoong leader, dabalo na, ang dalada eh. Anong i-contribute do? Pero liwa mo rin klase, ta leader, no? Kayo magdala kayo Putang yala yung dadalan. Sabihan nyo kay siping umimingat ka kareta, leader, makanyan. Leader eh. Isipan na nanong
What dugod? Itang idugod na, di ba? But anyway, mga kapatid, pwede po ba na tayong lahat sa church, sa care group, nagtutulungan? Kapag ka merong kapatiran na nangailangan, tulungan natin, pagtulungan natin siyang tulungan. Pag kami nagkasala, nanghina, pagtulungan natin siyang palakasin. Huwag natin siyang pagtulungang pagchismisan. Amen? Gagawa tayo ng batas, bawal ang chismis. Sino po ang payag? Magtaas ng kamay. Sige, taas ng kamay. Sabihin natin, bawal ang chismis sa church. Sabihin pa natin, bawal ang chismis sa care group. Ayan, dyan tayo pagpapalain ng Panginoon. Amen? Dyan tayo pagpapalain ng Panginoon sa ating care group, sa ating church. Mga kapatid, ako po, mahal ko po kayo lahat. Spiritual father nyo ako, pati ng mga leaders nyo, spiritual father ako. Pwede po bang tulungan nyo po akong mapalago ang church? Pwede po bang sabihin ninyo yung galing sa puso, huwag sa ilong, tutulungan ka namin, pastor.